Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang anak na ginawa ang lahat para sa kanyang ama. Siya ay si Dana. Bata pa kami ng kapatid kong lalaki nang iwan kami ng aming ina. Mag-isa kami itinaguyod ni tatay na isang security guard para mapag-aral. Subalit minsan, sabay-sabay talagang dumarating ang mga pagsubok at minsan din, hindi mo alam kung paano makakaalpas sa sobrang hirap at pagdurusa. Ana, ito allowance mo ngayong linggo. Tipirin mo yan, ha? Sa 20 pa susunod kong sweldo. Opo, tay. Huwag kayong mag-alala. O ikaw naman, Gomer. Ito sa'yo. Salamat po, tay. Pasensya na kayo. Pero darating ang araw, makakaraos din tayo. Kapag naging guro ako, tay, titigil ka na sa pagtatrabaho. Pangako yan. Huwag mo na munang isipin yan. Basta ang mahalaga, mag-aral kayo mabuti ng kuya mo. Ha? Opo, tay. Gomer, Opo, tay. ikaw ang lalaki. Ikaw itong parang palaging umuurong ang dila. Parang ka naman bago ng bago dyan kay Kuya Tay. Ganyan talaga yan eh. Pinagliya tayo sa library. Laging, naka-silence please. Gumaya ka kay Dana, Gomer. Maraming kaibigan dahil madaldal. Marami rin siyang kaaway, tay. Uy, si Kuya oh. Hindi yan totoo, Tay. Ang bait-bait ko kaya. Dana, baka naman nasosobrahan ka na, ha? Hindi, Tay. Sige, alis na ako. Ingat, Tay. Nilagyan ko ng kape ang bag mo ha, para wag kang antukin sa duty. Okay, sige. Salamat. Mang Romeo, good morning. Ay, good morning, Sir Eric. Ba, ayos ang pagkakasuklay ng buhok natin dyan, ha? Napansin nyo na naman po ang buko, sir. Konti na lang. Kahabig mo na si Jose Rizal. O, diba? Napatawa na naman kita. Pasok na po kayo, sir. Malilate na kayo sa meeting. Mamaya na. Para kapag pumasok ako, humupa ng galit ni manager. Dapat po makita na niya kayo para makalma na siya. Ayos ka talagang bambola, Mang Romeo. Totoo po yan, sir. O, kumusta ang mga anak mo? Maayos naman po. O, kailan mo ko uli iimbitahan sa bahay nyo? Mag-inuman tayo. Aba, pag libre kayo, sir. Anytime, pwede kayo pumunta sa bahay. Ayos ah. O, sige. Papasok na ako, ha? Sige po, sir. Sir. Dala. Anak, bakit dala nga rito yung pulutan? Opo. Ito po oh. Dana, talaga ka na. Huwag ka muna magbo-boyfriend, ha? Nako, wala pa po sa isip ko yan, Sir Eric. Oh, yan ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo, Tito Eric na lang ay tawag mo sa akin? Para ko na kayong mga pamangkin kasi itong tatay nyo, ha? Para ko na itong kapatid. Mabait yan at masipag, sir. Kaya alam niya na kapag estudyante pa lang, hindi pwede makipagrelasyon. Tama yan. Siya nga pala. Ito. Ano po ito? Paghatian nyo ng kuya mo. Naku, sir. Huwag na. Ano ka ba? Hindi ko naman sa'yo binibigay tapos ikaw ang tumatanggi. Kasi, sir... Sige na, Dana, kunin mo na ito. Salamat po, Tito Eric. Iyan. O, di ba? Mas magandang pakinggan. Alam mo, anak, wala pang pamangkin si Sir Eric dahil parehong mga busy sa trabaho mga kapatid. Oo, tapos si Mrs. Hindi naman magkaanak. Uy, may pag-asa pa, sir. Bata pa naman ang asawa niyo. Hindi na ako maasa. Ayos na rin naman sa akin na kami lang ni Mrs. Ay, sige na, Dana. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Opo, excuse me po. Naiinggit nga ako sa'yo, Mang Romeo.
Ikaw kasi may anak ka, 2 pa. Ako wala, kahit isa. Tapos, hindi pa kami magkakasundo ng mga kapatid ko. Ay, Bakit, sir? Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos ng isang kapatid nyo? pati nga yung isa, masama na rin ang loob sa akin eh. Ba? Hindi lang namin pinapakita sa ibang tao na hindi kami okay kasi baka maapektuhan ang negosyo. Hanggat ang kapatid ko pang panganay ang manager namin, titiisin ko na lang munang lahat. Kasi ayokong tuluyan kaming magkawatak-watak. Sayang ang negosyong ipinamana sa amin ni Papa. Tay, nagluto ako ng almusal. Kain ka muna. Si Kuya may binili lang saglit na... Ay, Tay! Oh, Gomer! Kuya! Uy, bakit ang patla mo? Si Sir Eric! Si Sir Eric! Si Tito Eric, bakit? Bakit, Gomer? Patay! Ha? Patay na! Ano? Kuya, ano ba sinasabi mo? Andun pa yung mga pulis sa labasan. Kasasakay lang sa ambulansya ng katawan niya. Pero sabi nila, patay na raw. Sinaksak! Oh, Diyos ko. Hindi! Opo! Ay, Opo! ano po yon? Mga pulis po kami. Nandyan po ba si Mr. Romeo Santos? Bakit niyo po hinahanap ang tatay ko? Walang iya ka! Ikaw ba pumatay sa asawa ko? Tama na po! Hindi po si tatay ang gumawa nung kay Tito Eric! Kriminal ang tatay mo! Walang ibang pwedeng magtangka sa buhay niya kundi ikaw! Kinuha mo ang loob ni Eric para mawili siya sa inyo, di ba? Pero ang totoo, humahanap ka lang ng tiyempo para magnakawan siya! Hindi totoo yan! Para sa 50 mil, pinatay mo ang asawa ko! Wala kang kaluluwa! Hindi po totoo yan! Hindi mamamatay tao ang tatay ko! Tayo sumagot ka! Hindi mo naman ginawa yung kay Tito Eric, di ba? Hindi mo siya pinatay! Huwag ka mag-alala, Tay. Gagawa ako ng paraan para makalaya ka dito. Anak, huwag mo na akong alalahanin. Basta alam natin ang totoo, yun ang mahalaga. Hindi, Tay. Mapera sila, kaya kayang-kaya nilang baliktarin ang katotohanan. Si Tito Eric, alam kong alam niya kung sinong gumawa nito sa kanya. Anak, ang pag-aaral ninyo ng kuya mo ang isipin mo. Hindi, Tay. Hindi ako papayag na makulong ka. Gagawa ako ng paraan. Ikaw si Dana? Tatay mo yung nakita ko sa balita na hinuli dahil suspect sa pagpatay sa anak na mayamang angkan dito sa ating bayan. Attorney, tulungan niyo po kami. Hindi po totoo ang bintang sa kanya ng mga tao. Hindi siya mamamatay tao. Bakit ako maniniwala sa'yo? Anyone can be a suspect right now. Kahit ikaw. Okay lang kung ako. Okay lang kung ako makulong. Huwag lang ang tatay ko. Hirap na siya sa pagpapalaki sa amin mula nang iniwan siya ng nanay namin. Araw-gabi siyang nagtatrabaho. Nagtitiis siya ng antok, ng pagod, ng hirap. Para lang may taguyod kami ng kuya ko. Hindi siya karapat-dapat sa kulungan na yon. Napakarami niya ng tiniis na hirap para sa amin. Hindi ko makakayang makita siyang naghihirap sa loob ng selda dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Okay. So, anong gusto mong gawin ko? Paano mo ako nahanap? Hindi ko po alam. Naglakad lang ako ng naglakad. Mula pa kahapon. Lumalapit ako sa mga opisina ng mga abogado dito. Pero walang gustong tumulong sa akin. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit gawin niyo na lang po akong katulong kapalit ng serbisyo ninyo, makalabas lang ang tatay ko.
Mama, kaawa po ako. Tay, kumusta ho kayo rito? Maayos naman ako, Gomer. Pero may pasakay sa mukha. Ano nangyari dyan? Nag-away yung mga presong kasama ko sa selda. Sinaway ko. Kaya lang, nadamay ako. Huwag kang mag-alala, Tay. May nahanap na kaming makakatulong sa inyo. Makalalabas ka dito. Kumakain ba kayo magkapatid? Opo. Nagtrabaho muna ako sa food chain. Tumigil ka sa pag-aaral? Opo, Tay. Diyos ko. Patawarin niyo ako, mga anak. Pati kayo nadadamay sa mga nangyayaring ito. Kumpara sa pinagdaraanan namin, mas mabigat ang pinagdaraanan nyo rito sa kulungan. Lalo na, at hindi naman totoo yung mga akusasyon sa inyo. Maawain ng Diyos. Alam kong tutulungan niya tayo. Dana! Dana! Attorney Cyril? So, paano ba yan? Panalo tayo. Dahil napatunayan na walang kasalanan ng tatay mo, na ayon sa forensic expert, si Sir Eric ay biktima ng pang-hold up kung saan siya napatay. Nakita yun sa CCTV, malapit sa pinangyarihan ng krimen. Talaga po? Makakalayo ng tatay ko? After 2 years? Yes. Salamat po, attorney. Salamat po. Kanina pa kita hinahanap eh. Hindi kita makita. Kinakabahan kasi ako eh. Kaya pumasok muna ako ng chapel. Oh, sabihin mo na sa kuya mo. Napakapalad ng tatay niyo sa inyo. Kung gaano kayo itinaguyod ng tatay niyo na mag-isa. Ganon niyo rin siya pinaglaban at ginamayan ngayon. Sa isa sa pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay niya. Na-inspire ako sa inyo. Salamat po, attorney. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakalaya si tatay. Kinasihan ng langit ang tatay niyo. Magpakatatag kayo, ha? Habang buhay ko po itong tatanawing utang na loob sa inyo. Oo, come on. Huwag mo na isipin yan. Sige na. Puntahan mo ng tatay mo. Hinihintay kayo noon. Opo. Ay, tay. Mga anak ko, Tay, malaya ka na. Sa wakas, makakasama ka na uli namin. salamat sa inyo. Salamat sa inyong dalawa. Dahil hindi niyo sinukuan ang pagsubok na ito. Hinding-hindi tayo susuko sa kahit anong pagsubok. At sabay-sabay nating haharapin ang anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Isa yon sa hindi namin makakalimutang karanasan. Bagamat parang bangungot ang pangyayaring yun, doon namin napatunayan na kapag magkakasama naming hinarap ang problema, maaari namin itong mapagtagumpayan. Ako po, si Dana, at ito ang aking buhay. Hindi nawawala ang mga suliranin sa buhay. Ngunit kapag sama-sama, mas magaan pasanin ang anumang pagsubok na dumarating. Mga nagsiganap, Junel Benamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, at sa papel na Dana, Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal
Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang minsang hinusgahan dahil sa uri ng kanyang trabaho. Siya ay si Samson. Naghiwalay ang nanay at tatay ko nung mga bata pa kami. Pinilit naman sana kaming itaguyod ni nanay, kaya lang nagkaroon siya ng sakit. Kaya ako na lamang ang naghanap buhay para sa aming pamilya. Dahil wala naman ako natapos, wala akong nakuha ang matinong trabaho. Sa madaling sabi, kumapit na lamang ako sa patalim, mabuhay lamang kami. Oh, dinagdagan ko yan, ha? Uy. Para sa mahusay mong performance. Salamat. Galante ka talaga. Oh, sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, wag na. Sige na. Huwag ka na mahiya. Ito naman. Hindi ka na iba sa akin. Ha? Ano yan? Si Glenn. Sino yan? Ito pa ng lalaking kinauhumalingan mo. Glenn, huwag kang gumawa. Ipakukulong kita. Sandali, aray, bitiwan mo ako. Iwan mo siya. Huwag ka sabing gumawa ng eskandalo dito sa parking lot. Baka may makakita sa atin dito. Nakakahiya. Nakakahiya. Kung nahihiya ka ba, sana hindi ka pumatol sa callboy na to. Ay hinuhututan ka lang ng pera. Hindi ko siya hinuututan. Nagbigay ako ng serbisyo kaya nararapat lang na bayaran niya ako. Wala nang libre sa panahon ngayon. Sumasabat ka pa, ha? Tama na. Bitiwan mo siya. Bitiwan mo si Samson. Kompletong katawan mo. Bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho? At nang bibiktima ka pa ng mga matatandang walang kakayang tumanggi sa'yo? Ha? Mukhang pera ka! Hindi ka na nahiya! Sa oras na malaman kung nakikipagkita ka pa sa lalaking yun, ma, Glenn. kalimutan mo na may anak ang doktor. Glenn, I'm sorry. Ma, ilang beses na kitang binalaan. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mong mag-asawa uli, walang problema. Pero sana naman pumili ka ng matinong lalaki at huwag kang pumatol sa callboy na kagaya ng walang hiyang yun. Paano kung makakuha ka ng sakit sa kanya? Isa pa, paano kapag may nakakita sa'yo? Nakakahiya, ma. Glenn, naaawa lang kasi ako kay Samson. Naaawa? Oo. Bakit ka maaawa sa kagaya niya? Maayos naman ang pangangatawan. Pwedeng-pwede siyang maghanap ng matinong trabaho. Oo nga. Pero... Ma, tama na. Huwag mo na ipagtanggol ng lalaking yun. At huwag na huwag ka nang makikipagkita sa kanya. Kuya, nasan ka na ba? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Ipon. Kuya! Oh. Bakit ako umiiyak? Ay, nangyari ba kay nanay? Wala naman. Kaya lang sabi kanina, kailangan na raw natin mabayaran yung bills natin kasi patong-patong na. Huwag ka nang umiyak. Ako na bahala. May pambayad pa ba tayo? Huwag ka nang mag-alala. Ako pa ba? Natatakot ako eh. Paano kapag pinalabas tayo dito? Tapos hindi na nila ginamot si nanay. Hindi tayo palalabasin dito kasi hindi pa tayo nakakabayad. Gusto ba nilang hindi na natin bayaran yung bill natin? Kaya huwag ka nang umiyak. Kayang-kaya ito ni Kuya. Kuya, sorry ah. Wala akong may tulong sa'yo. Ano ka ba? Itong ginagawa mong pagbabantay kay nanay pagkagaling mo sa eskwelahan, hindi pa ba tulong ito? Kahit na. Tama na yan. Punasan mo na yung luha mo at bumalik ka na doon kay nanay. Baka hinahanap ka na doon. Oo, kuya. Kumusta po ang pakiramdam niyo, nanay? Ah,
Ikaw na ba yung bagong doktor dito sa ward namin? Opo. Maayos naman po. Pero nagsusuka ako at nahihilo. Normal po yan kapag nag-chemotherapy. Yun na rin po ang sabi nila. Sino pong kasama niyo rito? Wala po kayong bantay? Meron. Yung bunso kong anak na babae. Bumili lang ng niresetang gamot. Tapos yung panganay ko, pumupunta rito minsan. Siya kasi yung naghahanap ng pambayad namin dito sa ospital. Ganun po ba? Napakapalad niyo naman sa anak ninyo? Sinabi mo pa, Doc. Ayoko na sanang magpagamot. Kasi alam ko mahihirapan lang kami sa gastusin. Pero ang sabi niya, kahit gumapang siya, gagawin niya para lamang gumaling ako. Napakabait po ng anak ninyo. Kung hindi sa kanya, baka matagal na ako namatay. Alam ko naman, hindi na ako magtatagal. Pero dahil sa kanya, kahit papaano, nadurugtungan ang buhay ko. At nakakasama ko pa sila. Hindi po lahat ng magulang binibiyayaan ng ganyang klaseng anak. Napakapalad po ninyo. Pasensya ka na, Amanda. Alam kong tumakas ka na naman sa anak mo para lang magkita tayo ngayon. Oh, wala yun, Samson. Talagang wala na kasi kung ibang malalapitan. Sabi ko naman sa iyo, one call away lang ako. Isa pa, namiss nga kita. Ako rin, namiss din kita. Wala naman si Clem ngayon, kaya okay lang. Baka nasundan ka na naman nun. Hindi. At saka, halos isang buwan na nga tayong hindi nagkikita eh. Kaya sigurado, hindi na yun maghihinala. Mabuti naman. Mhm. Oh, wait. Oh, ayan ang bayad ko. Salamat. At saka, oo nga pala, ibinili kita ng bagong t-shirt. Wow, O, yan. ganda. Para sa iyo yan. Kasi napapansin ko, lagi na lang yung t-shirt na yan ang suot mo. Bagay ito sa'yo. Dahil maputi ka. Kaya yan, bagay sa'yo ang kulay blue. Salamat. Salamat. Ah, Wala man lang ba akong kiss? yun lang pala eh. Tulungan niyo ang nanay ko! Tulungan niyo siya! Asan ang doktor rito? Bakit wala po siya? Nahirapan na huminga ang nanay ko! Dok! Ayan na siya, kuya. Ayan na si Doc. Eh na! Dok, maawa kayo. Iligtas niyo ang nanay ko. Ililipat na namin siya sa... Maawa kayo. Ha? Ikaw? Kuya, bakit hindi pa rin lumalabas yung Huwag doktor? kang mag-alala. Tiyak, ligtas na si nanay. Pero, Ayun na siya, oh. Obserbahan muna namin ang nanay niyo. pero, okay na po ba siya, Dok? Sa ngayon, okay na siya. Dimple, Kuya, sige na. Kumain ka na muna sa labas. pero, Sige na. sige kuya. Hindi ko alam na ikaw palang tinutukoy ng nanay mo nung minsan ko siyang nakausap. Nakikiusap ako. Sana wala kang mabanggit sa kanya o sa kapatid ko. Kung nanay mong malalagay sa alanganin, siguro gagawin mo rin ang lahat para iligtas siya. Wala na kaming tatay. At hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa, kailangan namin ng libo-libong pera para maipagpatuloy ang chemotherapy niya
Wala akong ibang paraan para kumita kaagad, kundi ang kasalukuyan kong trabaho. Alam ko namang mali. Pero handa akong gawin kahit ano para lamang madugtungan ang buhay ni nanay. Patawarin mo ako kung hinusgahan ka agad kita. Hindi ko alam na ganito palang kalagayan ninyo. Kung kinakailangang ibenta kong kaluluwa ko para mailigtas lamang si nanay, gagawin ko. Asan na kaya si Kuya? Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa labas ng ospital eh. Ah, yun. Kakababa lang sa tricycle. Kuya? Kuya? Dimple! Oh, bakit andito ka? Inaantay kasi kita eh. Kasi meron ako sasabihin sa'yo. Ano yun? May foundation daw na umako sa gastusin ni nanay sa ospital. Ha? Kaya mula ngayon, wala na tayong babayaran. Talaga? Oo, kuya. Naku, saya-saya ko nga eh. Paano nangyari yun? Basta, sabi kanina ni Doc, wag na raw nating aalalahanin yung gastusin sa ospital. Talaga? Oo. Eh, bakit ka umiiyak, kuya? May pasyente pa ako. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Kanina ka pa nakapurito sa loob ng kliniko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ganito lang. Sabihin mo lang, salamat. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, kundi para sa nanay mo. Salamat. Eto, tawagan mo yung numerong yan. Sabihin mo, pinatatawagan ni Dr. Glenn Icaro. Sino ito? Kaibigan ko. Naghahanap ng driver. Magdadrive ako? Kung hindi ka marunong, siya na ang bahala sa'yo. Pero, Naunawaan kung gusto mong itaguyod ang pamilya ninyo. Pero may iba pang paraan. Total, hindi mo naman iisipin ang hospital bills ng nanay mo. Siguro malaking tulong ng trabahong yan. Oh, ayaw mo. bakit mo ginagawa ito? Bakit ba ang dami mong tanong? Okay ba sa'yo yung trabaho? Magsabi ka lang kung ayaw mo kasi... Hindi, tatawagan ko na itong numero. Salamat. Oy, isara mong pinto, ha? Oh, akala ko aalis ka na. Salamat uli. At sorry na rin. Hindi ko gustong pagkaperahan ng mama mo. Pero sa kabila ng lahat, tinulungan mo pa rin kami. Maraming salamat. Namatay si nanay 1 taon matapos ang pag-uusap namin yun ni Dr. Glenn. Pero masaya ko na sa natitira niyang sandali sa mundo, napakain ko siya mula sa perang kinikita ko sa isang marangal na trabaho. Ngayon, pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Totoo palang may iba pang paraan para mabuhay. Kailangan lang ng pagtitiyaga, mahabang pasensya at determinasyon. Ako po si Samson at ito ang aking buhay. Minsan man tayong balugmok sa putikan. Sikapin sana nating bumangon. Kaano man ito kahirap. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Junel Beramin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz
sa papel na Samson. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang lalaking pinalo ng kapalaran. Siya ay si Delphine. Sinasabi na ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Pero iba sa amin ni Nelia. Dahil bukod sa pagiging ilaw niya ng tahanan, siya rin ang sinandigan ng aming mga anak. At yun ay dahil sa aking mga pagkukulang. Ay, salamat. Natapos din ang trabaho natin sa buong linggo, Delphine. Tama ka, Rufo. O sumahod na rin tayo. Kaya oras na para mag-relax naman. Kaso, may problema ako eh. Di yata ako makakasama sa tropa natin ngayon. O bakit naman? Kasi nagbayad ako sa mga utang ko dito. May babayaran din akong utang namin ni Mrs. Ba't kasi hinahayaan mong hingang ka ng hinga ng asawa mo? Tingnan mo ko. Walang pakialam si Nelia sa kita ko. Hindi niya ako magawang hingan dahil bubugbugin ko siya. Mabait kasi ang asawa mo. Hindi katulad ng Mrs. ko. Saksakan ng bungangera. Saka skandalosa pa. Lumalaban sa akin eh. Pero gusto mo sumama sa inuman ngayon? Oo naman. Siyempre. O sige, sumama ka na. Ako na ang bahala sa ambag mo. Talaga? Oo. Ayos pare, salamat. Iba ka talaga. Ang bait mong kaibigan. Halika na, Mona. Kumain na tayo. Luto na itong sinangag at tuyo. Si Boyet naman, mamaya pa yun. Nay, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ano ba yun? Kasi po kailangan ko na magbayad para sa project namin. Inabunuhan po yun ng leader namin eh. Kaya na po ako. Ganun ba? Sige. Bibigyan kita. Pero pasensya na ha. Hindi kita may bibigyan ng baon. Kapos na kasi ako, anak. Alam mo naman, walang ibinibigay na pera sa akin ng tatay nyo. Okay lang po. Madalas naman wala akong baon eh. Basta ang mahalaga, makapagbayad po ako. May binili nga pala akong ilang perasong pandesal. Baunin nyo ni Boyet sa school. Magdala na rin kayo ng tubig para kahit wala kayong pera, hindi kayo magugutom doon. Di po ba? Sweldo ni Itay kagabi. Oo, pero alam mo naman yun, laging inuuna ang inuman kaysa sa atin. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Sige na, kain na. Para hindi kayo malate sa eskwela. Napakahalaga ng edukasyon, anak. Kaya sana, kahit naghihirap tayo, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral. Intoy, nadala mo ba yung mga pasalubong natin kay Ami? Opo. Nay. Tignan niyo paparating, oh. Ang pamangkin mo si Mona, ang panganay ni Delphine. Mona. Intoy! Lola Elang, saan pupunta nyo?
Sa isa kong anak kay Tita Ami mo. Ma, naka-uniform ka. Papasok ka na ba? Opo. Inagahan ko po para hindi ako malate. Kasi po naglalakad lang ako pag pumapasok. Ano? Naglalakad? Opo. Ibig mo sabihin, hindi pa rin nagbabagong tatay mo? Matigas ang ulo ng pinsan mo, anak. Ako, mahilig sa barkada. Ang barkada ang binubusog niya pag may pera siya. Kawawa naman itong mga pamangkin ko. Sumabay ka na sa amin, Mona. Idadaan ka na namin sa school. Ay, salamat po, Tito Intoy. At saka ito, kunin mo rin ito. 1K po ito, Tito. Para sa inyo yan ni Boyet. Gamitin nyo sa mga pangailangan niyo sa school. Yun ang problema ni Lucas, pare. Nadukutan daw siya kahapon. Kaya wala siyang pantoma ngayon. Walang problema. Ako na bahala doon. Pati pamasahin nyo, papunta kay na Emong. Sagot ko na rin. Talaga, pare? Oo. Tropa ko yata kayo. Pare, sana ramin mo na rin ako ng konting pera. Para naman may pampasalubong ako kay Commander. Para hindi magbunga nga kahit lasing akong umuwi. Okay, sige. Ayos ka talaga, pare. Walang tatalo sa bait mo. Okay! Wala. Oh, Binigyan ka kamo ng 1,000 ni Intoy nung makalawa. opo. Sabi niya, gamitin daw namin ni Boyet sa school. Tama-tama. Wala na akong pera eh. Akin na yung 1,000. Oh? Huwag mong pakialaman ang pera ng mga bata, Delphine. Nelia, ubus na ang pera ko. Kaya kailangan ko yun. Inubos mo sa barkada mong pera mo. Di manghiram ka sa kanila. Ibabalik ko rin sa sweldo. May lakad ako mamaya. Dapat may dala akong pera. Sige na. Muna, kunin mo yung pera. Oh? Wag. Huwag kang sumunod sa kanya. Lumabas ka na, Mona. Sige na. Sige po, inay. Bakit mo pinalabas si Mona? Kinakalaban mo ba ako? Ha, Nelia? Kilala mo ako, Delphine. Lahat ng pagpapasensya ginagawa ko. Tiniis ko ang bisyo mo. Kinaya ko. Pati ang obligasyon mo sa ating pamilya. Isa lang ang pinakikiusap ko. Huwag mong sasaktan ng mga anak natin. Ni huwag mong gagalawin ang para sa kanila. Magsalita ka parang kaya mo na ako, ah. Lalabang ba sa akin? Ha? Para sa mga anak ko, handa akong manindigan. Makikipagpatayan ako kung kinakailangan. Nay, ang lakas po ng bagyong ito. Baka bumaha na naman po dito sa atin. Hindi naman tayo makakaiwas sa mga ganitong pangyayari. Habang nandito tayo sa lugar na to nakatira. Kasi naman si Inay, ayaw kayo tulungan. Kaya tuloy hirap na hirap na tayo. Hindi pa rin ako nagsasawa sa paglapit sa Diyos. Sana'y loobin niyang magbago na ang tatay ko. Mabuti pa, anak. Tulungan niyo ako ng kapatid ko. Iayos na natin ang mga gamit dito sa bahay. Opo. Para hindi mabasa ng baha. Maghanda na rin tayo para sa paglikas kung kinakailangan. Bullshit talaga yung sinabi ko. Di ba ako pinatulog sa kanila? Sinuka. Ayaw din. Bullshit talaga. Ako na nga nagpainom eh. Iwan lamang ka ako kung saan. Ito. Sugod tuloy ako sa ulan ngayon. Halos hanggang tuhod na pala ang baha dito sa daan. Yes. Lulusong tuloy ako sa baha ngayon.
Maraming salamat po sa dala niyong mga bilat at bigas, Chang Elyang. O kumusta naman ang magaling kong pamangkin, ha? Ayun ho, 3 araw nang hindi pumapasok sa trabaho niya. Bakit? Oo, sabing inalis na siya doon. Ay, hindi naman ho. 3 araw na kasi siyang may lagnat. Masakit din ang katawan niya. Baka nagkatrangkaso, kaya ganon. Yung nga din hong iniisip ko. Sumugod ho kasi siya sa malakas na ulan at baha nung 1 linggo. Painumin mo na lamang ng gamot sa trangkaso. Pinapainom ko naman ho. Ewan ko ba, nagtataka nga ho ako kasi parang hindi tumatalab sa kanya ang gamot. Ano? Ang tao yun naman kasi, oo. Abaya sa sarili. Napapansin ko rin hong parang naninilaw ang balat niya. Nelia, Ay, tulungan mo ko. si Delphine. Oh, si Delphine. Tulungan niyo ako. Oh. Ang sakit ng katawan ko. Ha? Ginigilaw pa ako. Nelia, tatawagan ko si Intoy. Dadali natin sa ospital ang pamangkin ko. Kailangan malaman natin kung anong sakit niya. Leptospirosis? Yun bang sakit niya, Nelia? Oo, Rufo. Sabi ng doktor, maaaring nakuha niya yun nang lumusong siya sa baha. Teka. Baka nung gabing umuwi siya ng lasing. Kasi naman si paring Delphine, sobra kong uminom eh. Ay, problema namin ngayon ng pera para sa mga gastusin niya sa ospital. Nelia, pasensya na ha. Kapos din kasi ako eh. Sige, may trabaho pa ako eh. Alis na ako. Wala ni isa man sa barkada ng asawa kong makakatulong sa kanya. Ni hindi man lang nila dalawin. Nasaan ngayon ang mga kaibigan mong pinahahalagahan mo kesa sa iyong pamilya, Delphine? Delphine, ay bisita ka. Bisita? Sino? Kami, Pinsang Delphine. Uwian ko eh. Tangyan lang. O ano? Kumusta ka na, pamangkin? Sorry, Ho Chang. Hindi ko pinakinggan ang mga pangaral niyo sa akin. Siguro, paano ito sa akin ang kapalaran? Dahil sa mga pagkakamali ko. Huwag ka nang umiyak, Pinsang. May pagkakataon pa naman para magbago ka. Oo nga. Tama si Chang. Tutulungan ka naming lahat. Salamat, Delia. Salamat sa inyo lahat. Ipinangangako ko sa inyo, iiwan ko na ang barkada. Parang Delphine. O ano? Nakuha mo na ba ang sahod mo? Oo, Rufo. Bakit? Kasi naghihintay ng tropa. Alam mo na, namiss ka namin. Pasensya na. Marami kaming utang na dapat bayaran eh. Ha? Dahil sa pagkakasakit ko. Ganun ba? Ako sayang naman. Sige, sa ibang araw na lang. Ayoko na, Rufo. Kalilimutan ko na ang bisyo. Magbabagong buhay na ako. Natuto na ako sa nangyari sa akin. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang maganap sa akin ang pangyayaring yon. Mas maayos na ngayon ang aming kalagayan. Yun ay dahil alam ko na kung sino ang tunay na dapat kong pahalagahan. Salamat na lamang, hindi sumuko sa akin ang aking asawa. Naging sandigan ko siya sa panahon ng aking kahinaan. Ako si Delphine. Ito ang aking buhay. Minsan, nagiging kasangkapan ng karamdaman upang ituwid ang tao sa kanyang kamalian.
Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benavin sa papel ni Delpin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, ang musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaking nagligtas ng kanyang kapwa. Siya ay si Abel. Matagal na magkaibigan ang mga magulang namin ni Nardo. Kaya naman naging magkaibigan din kami. Subalit ang pagkakaibigan yon ng mga magulang namin ay biglang nagwakas. Nardo, nakikiramay kami ng inay. Pakiusap. Huwag kang magalit sa amin ni Abel. Napakasakit ko, Aling Ilyam. Bakit kailangan mangyari ito sa atin lahat? Hindi namin gusto ang nangyari. At sumukon sa mga pulis si Itay. Ano ang ginagawa niyo dito? Mga walang ya! Nay, uminaw no kayo. Atang, naparito kami upang makilamay. Alam po namin masakit ang nangyari, Aling Atang. At nasasaktan din po kami. Hindi namin kailangan na makikiramay niyo! Umalis kayo dito! Umalis kayo, pamilyang kriminal! Nay! Tay, nailibing na po si Itay. Ano pong plano niyo ngayon? Wala nagbabago sa dati kong sinabi. Mabubulok sa bilangguan si Carding. At ikaw, Nardo, ha? Ayoko na makikipagkaibigan ka pa kay Abel. Nay, parang magkapatid na po ang turingan namin ni Abel. Dapat ka magalit sa kanya! Isumpa mo sila! Dahil ang ama niya ang pumatay sa tatay mo! Huwag mo kalilimutan yan! Pero hindi naman po yung kasalanan ni na Abel at Aling Ibyang. Huwag mo sila ipagtanggol! Maawa ka sa sinabi ng ama mo! Sundin mo ang mga sinabi ko! Malungkot ka na naman, Abel. Nasa lubong ko kanina si Aling Atang. At tulad ng dati, pinagsisigawan niya ako. At tinawag na pamilyang kriminal. Hindi ko naman masisisi si Atang na magalit. Talagang masakit ang mamatayan ng asawa. Pero sana makita niya ang katotohanan at matanggap niya yun nang maluwag sa kanyang kalooban. Pati po si Nardo, pinaiwas na rin niya sa akin. Kaya nga po sa text na lang po kami nakakabalitaan. Anak, kahit ilang beses ka pang ipahiya ni Atang, sana huwag mo siyang papatulan, ha?
Maging mahinahon kang lagi. Sige lang, Digboy. Inom lang, ha? Ako bahala, ha? Sige, inom lang. Okay ka talaga, Bobit, ha? Oy, Bobit, Bobit nga pala, oh. Paparating. Ayun na. Sandali, natawagin ko, ha? Oh. Hihinga natin ng pantoma. Sige. Oh. Abel, sandali lang. Ha? Bakit, Bobet? Saluhan mo naman kami dito. Tama. Pasensya na. Uma ka muna. Mga hindi ako mainom, di ba? Uminom ka kahit konti lang. Ngayon, pag nakainom ka na, at talagang ayaw mo kaming samahan, dahil mahina ka, at di mag-iwan ka lang ng perang pangtoma namin. Di ba, Bobet? Tama. Pasensya na. Talagang hindi maaari eh. Ba, pambira, yabang mo naman. Kung mas nakakala mo, linis mo, ah. Maraming nagagawang masama ang tao kapag nasa espiritu na ng alak. Tulad ng pagkakapatay ng tatay mo? Sa tatay ni Nardo? Ano bang sobrang idiintit mo? Ikaw naman, oh. Nakakapalas itong si Abel eh. Kung kumilos akala mo, walang kasalanan. Wala akong alam na kasalanan ko sa Inotic Boy. Meron! Kriminal ka! Di ba kung ano ang puno, siya din ang bunga? Kriminal ang tatay mo, kaya ganun ka rin. Bahala kayong magtawa. Pero alis na ako. Ay, sandali lang sabi. Dato, bakit mo binasag ang bote ng alak? Bakit? Dahil itong tatapos sa kayabangan mo. Anong balak mong gawin kay Abel? Bobet? Si Kapitana! Papatayin mo? Sa pamamagitan ng basag na bote na yan? Hindi po, Kapitana. Binibiro ko lang si Abel. Huwag ka nang magsinungaling. Kanina pa kami nasa paligid ng mga kasama kong tanod. At narinig namin ang lahat ng sinabi mo. Hoy, kayong dalawa, ha? Ayokong gagalawin ninyo si Abel. Tahimik na tao yan. Walang ginagawang masama sa inyo. Kapag may masamang mangyari sa kanya, kayong malalagot sa akin. Kapitana naman, oh. At tigilan nyo rin ang pangahamak ng kapwa. Kapitana. Para walang gulo dito sa ating barangay. Bobit, napahiya tayo kanina. Nakakuha kasi ng kakampi ng Abel na yun, eh. Dahil kay Kapitana, ha? Napigil yung gusto kong gawin sa kanya, eh. Pero may araw din sa akin ang Abel na yun. Ako, Bobit, huwag kang rumesba. Bakit? Dali, baka ipabugbog tayo ng Kapitana. Iba pa naman magsalita yun eh, talagang ginagawa. Nardo, kumusta na si Aling Atang? Ngayon, nangangayayat na. Madalas pa rin malungkot. Galit pa rin sa inyong lahat. Ikaw, Tol. Galit ka pa ba? Aaminin ko, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa tatay ko. Isipin pang namatay siya sa kamay ng kanyang kaibigan. Na tatay mo naman. Pero maliwanag ang sabi ng mga nakakakita eh. Aksidente nangyari. Pareho na silang lasing at nagkapikunan. Nagagawan sila sa patalim na dala ni Itay. At sa pag-aagawang yun, siya ang nasaksak. Na siya nang ikinamatay. Kahit masakit, agap kong katotohanan yun. Maraming salamat, Nardo. Sana dumating din ang panahon na matanggap din yun ang nanay mo. Ito na walang iya. Paparating na. Sabi ko na eh, dito siya dadaan sa madilim na eskinita pa uwi sa kanila. Dahil mas madali ang daang ito. Lagot ka ngayon sa akin, Abel. Abel! Bobet? Sandali nga.
Bobet, ano kailangan mo? Masyado akong napahiya nung huli tayo magkita eh. Inampiang ka ni Kapitana. Kaya ngayon, maniningil ako ng utang. Bobet, ayoko ng gulo. Pakiusap, tigilan mo ito. Titigil lang ako, ha? Kapag nakaganti na ako, anak ng kriminal! Ha? Ano? Ha? Bobet, tumigil ka na. Tigil? Huwag mong piliting patulan. Ah, gano'n ha? Mayabang ka talaga! Ano? Ano? Talagang pinipilit mo ko! Dito po! Uy! Kung talagang gusto ko, rumante sa mga pangahamak mo sa akin, kaya kitang lumpuhin ngayon, patayin, dahil hindi ka na makagulapay. Pero hindi ko gagawin, dahil ayokong sirain ang buhay ko, maging ang buhay ng pamilya mo. Kaya sana, huwag mo rin sirain ang buhay ng kapwa mo! Kaya pala gabi ka nang umuwi at may pasa ka pa kanina. Iniwan ko po siyang hindi makagulapay doon sa eskinita. Pero sinabi ko sa nakasalubong kong tauhan ni Kapitana na tulungan nila makauwi si Bobet. Anak, maging mahinahon ka sana. Ayoko mapahama ka. Tulad ng iyong ama. Kaya nyo, Nay, hindi na po mauulit yun. Ano yun? Narinig nyo, Nay. Sunog daw kinakalingatang. Kailangan tulungan ko siya. Wala ako doon Senado eh. Nabanggit siya sa akin na magkita kami kanina. At may sakit din si Aling Atang. Kaya tutulungan ko siya. Tulungan niyo ako! Hindi ako makalabas sa bahay! Abel! Narito ka! Ligtas ka kayo. Halika. Bago patuloy ang matupok itong bahay nyo. Wala na tayo bahay, Nardo. Wala na. Hayaan nyo na po yun. May tatayo po natin yun. Ang mahalaga, buhay po kayo. Dahil sa pagkakasakit ko, wala akong nailigtas sa gamit. Paano na tayo ngayon? Atang, handa kami tulungan kayong makabangon. Siya nga po, Aling Atang. Uy, maluwag naman itong bahay namin. Lumito na muna kayo. Habang hindi pa naiaayos na muli ang inyong bahay. Gagawin niyo yun. Sa kabila ng mga masasakit kong sinabi sa inyo. Nasaktan ka. Nawala ng asawa. Kaya hindi kita sinisisi. Pero para sa akin, hindi na pagbago ng pangyayaring yon ang pagiging magkaibigan natin. Ibig. Kaya hayaan po ninyong tulungan namin kayo. Salamat, Abel. Iniligtas mo na si Inay. Ngayon, tutulungan niyo pa kami. Pare-parehas lang naman tayo nasaktan. Kaya parehas din nating pagalingin ang ating mga sugat. Dahil sa pangyayaring yun, muling nanumbalik ang pagkakaibigan ni Inay at Aling Atang. At ganoon din naman kami ni Nardo. At nabawasan na rin ang mga taong mahahamak sa akin dahil sa kasalanan ni Itay. Ako po si Abel at ito ang aking buhay. Kung magiging mahilakon lamang ang mga tao at iwawaksi ang puot at gantihan, magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Managsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Vidal Benabin, Susan Robles,
Jude Legaspi, Susana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Abel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Nancy. Daddy's girl daw ako, sabi nila. Kasi mas close ako kay daddy kaysa kay mommy. Kaya naman nang mamatay siya, ay labis kong dinamdam. Pero mula noon, ay hindi na nag-asawa pa si mommy at ibinuhos na lamang niya sa akin ang kanyang panahon. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Bakit pa ayaw mo pang pakasal tayo, Nancy? 3 years na naman tayo, ah. At saka, pareho tayong may stable job na. Jimmy, hindi pa ako handa. At saka, kawawa naman si mommy kung may iwan ko siya. She can stay with us. Wala namang problema dun eh. Okay lang sa akin yun. Basta, bigyan mo pa ako ng pagkakataon makapaghanda. Huwag tayo magmadali. Dahil hindi biro ang papasukin natin. Oh, Robert. Narito na tayo. Pwede na kaya akong tumuloy. Saka na lang. Gabi na eh. Tsaka isa pa. Baka mabigla si Nancy pag nakita may kasama akong lalaki. Pero kailan ko siya makikita na malapitan at makikilala? Malapit na. Konti tisa lang, okay? Okay. Sinabi mo eh. Christy. Maraming salamat ulit sa pagkakataong binigay mo sa akin. Why, mommy? Anong why, mami? Kanina pa kita tinatawag. Pero ayaw mong lumabas diyan sa room mo. Ang sabi ko, breakfast is ready. Ngayon na lang ako kumain. Wala akong gana. Bakit? Bakit daw, anak? Mas maba pakiramdam mo. Sabihin mo, hindi na muna ako papasok sa office. Sasamahan kita sa doktor. I'm not sick. Naiinis ako, kaya ako ganito. Naiinis? Kanino? Nag-away ba kayo ni Jimmy? No. Sa inyo ako naiinis. What? Wala naman akong ginawang masama. Wala? Akala niyo ba hindi ko kayo nakita kagabi? Isang lalaki ang naghatid sa inyo at nakita ko naghalikan pa kayo sa lips. Nancy. Ano ba naman, mommy? Kung kailan kayo tumanda, at saka pa kayo kumilos ng ganun? Anak, si Robert ang nakita mo. Ang totoo, gusto talaga niya tumuloy dito. Wala akong pakialam kahit ano pa ang pangalan niya. Basta, mommy, itong gusto ko malaman niyo. Ayoko mag-asawa pa kayo. Hindi ako papayag! Christy, sana sinabi mo na sa pamangkin ko ang totoo. Natakot ako, Ate Dalena. Kasi baka lalo siya magalit eh. Mahal na mahal niya ang kanyang daddy Apollo. Sabi pa nga niya, hindi raw siya papayag na mag-asawa akong muli. Aba, hindi pwede yun. Hindi niya dapat saklawan ang damdamin mo. Naguguluhan nga ako, ate. Hindi ako kinikibo ng anak ko. Si Robert naman kinukulit ako na ipakilala ko na siya kay Nancy. Dahil yun ang tama.
Mahirap nga lang sa simula, pero kapag nagawa mo yun, magiging maayos din ang lahat. Makikita mo. Kaya naman pala hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. May problema ka. Ilang araw ko na siyang hindi kinikibol, Jimmy. Ano? Dahil lang doon? Ano ka pa naman, Nancy? Hindi ko gustong ginagawa ni Mommy, Jimmy. Madalas ko rin siya makita may ka-text at kausap sa cellphone. At malakas ang kutob ko. Yung Robert na yon. Yung nakita kong humalik sa mommy ko. Wala namang masama ron eh. Kung muling magmahal si Tita Christy. Matanda na si mommy para doon. Who told you? Yung iba nga, 60 na, nag-aasawa pa eh. Si Tita 45 pa lang. Bata pa. At pwede pa. Bakit ba kinakampihan mo pa ang mommy ko? Dapat akong panigan mo dahil ako ang girlfriend mo. Okay, sabihin mo nga sa akin, bakit ba ayaw mong mag-asawang muli si Tita Christy? Ayokong palitan yung daddy ko. Gusto ko, si daddy lang. Kay daddy lang siya, si mommy, wala nang iba. Pero more than 10 years nang patay ang daddy mo. Kahit na. Basta ayoko pa rin palitan niya si daddy. Nancy, Oh, tingnan mo yung palabas ng restaurant. ha? Si mommy? At may nakaakbay na lalaki sa kanya. Mali pa rin na hindi ka umuwi ngayon sa inyo, Apo, ha? Eh, tsak na mag-aalala ang mami mo sa'yo. Hindi po ko aalalahanin ni mommy. Aba. Lolo Poldo. Bakit mo nasabi yan? Ang lalaking yun ang mahalaga sa kanya. Ha? Nakalimutan niya na kami ni daddy. Naku, hindi naman siguro totoo yan, Apo. Ang mabuti pa, ha? Tatawagan ko ang mami mo. At mag-usap kayo ng maayos, Huwag na ha? po, Lolo, please. Hindi. Ayoko po muna makausap si mommy. Tatawagan ko. Hayaan niyo na lang po muna ako dito. Hindi. Ate, magdamag siyang hindi umuwi. Hindi man na nagpaalam sa akin. Ate, ano na nangyari sa anak ko? Uminahong ka, Christy. Walang masamang nangyari sa pamangkin ko. Nandun siya kina Itay. Ano? Paano mo nalaman? Tinawagan ako ng Itay para ipaalam sa'yo na nagtatampo ang anak mo. Pero bakit naman? Hindi na nga ako nagpapahatid kay Robert sa bahay. Habang hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya lahat. Nakita niya kayo ni Robert sa restaurant. Ano? Sabihin mo na kasi sa kanyang katotohanan. Para hindi na maging komplikado ang lahat. Ano pa nangyayari sa'yo, Nancy? 2 days ka lang hindi umuwi sa inyo, ah. So what? Narito naman ako sa bahay ng lolo ko. Pero mali pa rin itong ginagawa mo. Tinitikis mo ang mami mo. Uuwi lang ako doon. Kung mangangako siya na lalayuan niya ng Robert ngayon. Hindi maaaring gusto mo, Apo. Lolo Poldo! Oh. Pati ba naman kayo? Payag na rin sa gusto ni Mommy? Ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Ha? Panahon na para malaman mo. Ano? Para hindi ka na maghalit pa sa mami mo at kay Robert. Mahabang panahon na ang ipinaghirap nila. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Anong katotohanan yon? Ano po? Si Robert, ang siyang tunay mong ama. Ha?
Hindi totoo ang sinabi niyo, Lolo. Totoo. Siya ang talagang nobyo ng mami mo. Hindi. Ikakasal na sana sila noon dahil nga buntis na si Christy sa'yo. Pero pinagsamantalahan siya ng nakilala mong mabait na daddy na si Apollo. Pinilit na makasal sila. Kaya siya ang nakilala mong ama. Oh my God. Ano to? Gustong ipagtapat sa'yo ito ng iyong mami. Kaya lang, ayaw niyang mabigla ka, Apo. Hanggang sa umabot na nga sa hindi ninyo pagkakasundo ang lahat. Walang kasalanan si Robert, Apo. Pati na rin ang iyong mami. Wala silang kasalanan. Kaya huwag kang magalit sa iyong mga magulang. Christy, ito na ang pagkain mo. Kumain ka para lumakas ka. Robert, maraming salamat. Pero wala akong gana eh. Kalimutan mo muna ang problema sa ating anak. Please. Sarili mo munang asikasuhin mo. Magpagaling ka. Kailan ba kaya matatapos sa mga paghihirap natin? Natatapos na po ngayon, Mami. Nancy, narito ka na. Opo. At alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin ni Lolo Poldo. Ano? Kung ganun, alam mo nang akong tunay mong ama. Opo, Daddy Robert. Sorry po sa inyo ni Mommy. I'm sorry po. Patawad din, anak. Hindi ko agad na ipagtapat sa iyo. Kasi mahal na mahal mo yung Daddy Apollo. At ayoko masaktan ka. Naunawaan ka na po, Mami. Wala nga pala kayong kasalanan ni Daddy Robert. Ang anak ko. Salamat na unawaan mo rin kami. Maraming salamat, anak. Lalong bumata si Tita Christy sa suot niya kanina. Lalong gumanda ang mami mo. Siyempre naman. Wala naman kaming lahing pangit eh. Oo nga. Kasi ikaw, maganda rin. Kaya nga gusto na kitang pakasalan eh. Kaso, ayaw mo pa. Ikaw naman. Kakakasal lang na yun ng Mommy at Daddy ko. Pagpalipas naman tayo ng 1 year, ano? Kung ganun, next year, pahig ka nang makasal tayo? Oo na. Oh, yes! Mga kaibigan, next year, kami naman ni Nancy ang ikakasal! Isa na ang anak namin ni Jimmy. At sino Mommy at Daddy naman ay maligaya na rin sa kanilang pagsasama. Ako po si Christy. At ito ang aking buhay. Pumapawi ng sigalot ang maayos na komunikasyon. Kaya ito'y panatilihin sa lahat ng panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi,
Yunel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nansoy. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalahad ng isang dalagang no boyfriend since birth at ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya makakuha ng lifetime partner. Siya po ay si Ira. Noong kabataan ko, ang sabi ko sa sarili ko, mag-aasawa na ako sa edad na 25 para kapag nagkaroon ako ng mga anak, hindi gaanong malayo sa edad ko. Pero nawili ako sa pag-establish ng aking buhay. Kaya naman hanggang ngayon, 35 years old na ako, ay wala pa rin akong pamilya. Hoy! Sabi ko naman sa inyo, hindi ko kayang uminom. Uy, isang baso lang naman, Ira. Ano ka ba? Hindi ka naman malalasing eh. Sige na nga. Bottoms up! Kaya mo naman, diba? Ang pait! Kaya niya eh. Alin ang mas mapait? Yung alak o yung katotohanan na ikaw na lang ang single sa batch natin? Grabe kayo Mga bully talaga kayo. Ano ba, pinapunta niyo ba ako dito para gawin yung pulutan, ha? Hindi naman. Concerned lang kami sa'yo kasi 35 ka na. Wala ka pa rin jowa. Oo, si Yani nga, yan tatlong na asawa niyan. Ay! Ang anak niyan, ibig sabihin. Di hamak na mas maganda ka kaysa sa akin, ano? Campus crush ka dati, di ba, Ira? Wala naman ako magagawa kung walang nanliligaw sa akin. Ira, matuto ka naman kasing lumandi ng konti. Ano? Oo nga! Lagi kasing balot na balot eh. Dapat, magpakita ka rin ng konting skin. Magsuot ka minsan ng miniskirt o kaya naman mag-sleeveless ka. Ano na naman ang sasabihin sa akin mga kliyente ko? Kung ganyan ang isusuot ko? Nag-iisip ba kayo? Naku. Baka nga mas marami ka mabentang bahay kapag nagpalit ka ng fashion statement. Oo nga. Ay, nako. Tsaka isa pa, huwag ka nang masyadong choosy. Kapag may nagpakita sa'yo ng konting motibo, edi sunggaban mo na. Pag may nagparamdam, okay na yun. Ay nako, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, ha? Mas mabuti pang tumanda akong dalaga kaysa naman babaan ko standards ko sa mapapangasawa ko. Naku, hindi ako tumanda ng ganito, nag-aral ng maayos at naging career woman. Kung sa huli, gagawin ko lang miserable ang married life ko. No way! Oh, bakit? Makikipag-date ka lang naman. Ano ba pinagpuputok na butsi mo? Kung kani-kanino nyo na lang ako siniset up eh. Kilala ko ang mga magulang niyan. Schoolmate ko ng college. Kaya na-teach ako, hindi yan masamang tao. Ma naman! Diba, Ira? Sana naman ma-appreciate mo na lang yung effort ko. Nahanapan ka ng mapapangasawa. Pero ma, wag naman parang ganito. Desperate moves na naman to eh. O bakit? Sa edad mong yan, sa tingin mo? Hindi ba dapat na talaga ako maging desperada para sa'yo? Naunahan ka na ng bunso mong kapatid. May isa ng anak. O ikaw, hanggang ngayon, mag-isa pa rin. Kahit saan talaga ako magpunta, laging issue ang pag-aasawa. Paano ko ba ipaliliwanag sa inyo na hindi ako ang may kontrol ng kapalaran ko?
kahit naman gustuhin ko na mag-asawa, ma. Kung wala namang binibigay ang Diyos, wala naman akong magagawa. Abay, wag mong iasa lahat sa Diyos. Kumilos ka rin. Ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oras na ba? Nangangalay na yung puwet ko sa kakaantay dito sa restaurant. Sabi ni Mama, alas 7 raw ako pumunta. My God, 30 minutes na ako naghihintay dito. Hi. Oh, hi. Timothy, right? Just call me Tim. Sorry na-late ako. Ang traffic kasi. No, it's okay. Pogi naman ito. Ganda ng ngipin, ha? Tapos, very neat manamit. Pero, parang something is off. Your order, ma, sir? Hindi pa kami... Umorder na ako on my way here. Oh, Tinawagan ko yung manager nila, nakaklase ko nung high school. ganun ba? So, anong pinagkakaabalahan mo, Ira? I'm into real estate. Oh, But I'm a part-time interior designer. wow. Ikaw? I'm a businessman. Excuse me, ha? I have to take this call. Sige lang. Oh? Iwan mo na lang sa table ko. Parang medyo malambot yata ito. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang hindi kami talo ng Timothy na to. Oh, sorry for that, ha? It's okay. Masyado kaya itong busy, pero buti na lang may time ka sa mga ganitong blind date. Alam mo, gustong-gusto na kasi ng mom ko na makapag-asawa ko. I'm already 40 years old. Pero wala kasi sa isip kong mag-asawa eh. Busy ako masyado sa work and... sorry ha. Sandali. Hello? Ay, sorry, Ma. But it's a no for me. Baka naman, judgmental ka lang masyado, Ira. I'm sure of it, Yani. Hindi pa ako kahit kailan nagkamali sa kutob ko. Kilala ko ang galawan ng mga straight na lalaki. At feeling ko, hindi naman connected sa business niya yung tumatawag. Oh? Sinilip ko ng konti yung cellphone niya nung nag-ring. Oh. At alam mo ba ang pangalan ng nakasave? Babe. Pero, ang picture na lumabas, balbas saradong lalaki. Oh? Siguro sinadya niya yun. Sinabi niya siguro sa jowa niya na tawagan siya na tawagan para mainis ako. So, X na naman. Pogi sana. At saka businessman. Maganda pa ang apelyido. Well, 3 out of 10 qualifications nakuha niya. Pero, hindi kami talo. Okay, buti pa. Ito na lang ang try mo. Ano? Ito pinsan ng asawa ko, si Rio. Oh, ano ba yan? Isang buwan na ako nakikipag-blind date. Try mo lang. Ay, no. Ayoko na. Sige na. Ay, hindi na. Sige. Sa loob ba na isang buwan, ilan na yung na-set up ng mama mo sa'yo? 3 na. Oh, grabe ha. Pangatlo na to si Mr. Businessman na hindi naman Mr. Okay. Last na ito. Yoni naman. Sige na, try mo lang. Pogi yan. At alam mo, basketball player. Kaya madaming nagkaka-crush sa kanya. Push mo, girl! Mauna na kayo. Okay. Susunod ako. Okay. Ay, eto na siya. Hi, Ira. Hi. Nice meeting you. Nanood ka nung game namin? Oo.
Pasensya ka na, basang-basa pa ako ng pawis. Magbibihis lang ako, dadaanan kita dito. Doon ka na sumakay sa kotse ko. Naku, may dala rin akong sasakyan eh. Ganun ba? Pwede namang iwan mo muna rito, tapos ihahatid na lang kita rito mamaya. Sige. Saan tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Hindi, joke lang. Kakain lang tayo with the team. With the team? Oo, ipapakilala kita sa kanila. Ay, nakakaya naman yata. First time lang nating nag-meet. Ipapakilala naman kita as a friend. Wala naman sigurong masama doon. Sige. Siya nga pala, if you don't mind me asking, ilang taon ka na? Oh, I'm 35. Wow, but you look young. Parang magkaedad lang tayo. 10 years younger pala ako sa'yo. Ano? Uy! Improving ka ngayon, Ira. Okay lang na malasing ako ngayon, guys. Oh. Basta ang pakiusap ko lang sa inyo. Ano? Lalo na sa'yo, Yani. Ano yun? Jimmy. Pwede ba? Tigilan nyo na ako? Ayoko na makipag-blind date. I'm done with it. Ay, naku. Kahit kami, suko na rin sa'yo. Heto at isang taon na naman ang nakalipas. Reunion na naman natin. Taon-taon nagre-reunion tayo, pero parehong Ira yung nakakasama namin. Isang Irang no boyfriend since birth. Paano pa ako magkaka-boyfriend? Ang mga nirereto nyo naman sa akin, kung hindi bisexual, playboy na parang pamangkin ko na. My God, minsan naman lalaking super desperado na magpakasal at gustong sagutin ko na agad after ng 2 date. Hello? Oo na, sige na. Hindi ka na namin pakikialaman. Ay, salamat, Jimmy. Okay. Yan ang pinakamaganda kong narinig mula sa'yo. Pero sayang naman kasi kapag tumanda ka, Oo nga. wala kang makakasama. Sino mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka? Yes. Okay, let's cross the bridge when we get there. Welcome to my home, sweet home. Ay, naku, may sarili kang ambay. Wala ka namang kasama rito. Anong wala, Ma? May 3 akong aso at 3 pusa. Kapag nagsabay-sabay ang kakulitan ng mga yan, ay naku, talo pa ang mga apo ninyo. Ay. Ma, tama na ang pagbubuntong hininga. Kung ayaw mong maging malungkot ako dito, pito ko na lang sa akin tumira. Ay, paano yung mga pamangkin mo? See? Yung mga anak mo nag-asawa, pero hindi naman kayang alagaan ng mga anak nila? Tinutulungan ko lamang sila. Kasi nga pare-parehong may mga trabaho. Isa pa, natutuwa naman akong alagaan sila. Abe, kung may apo rin sana ako sa'yo, Ma, yan ka na naman eh. Hanggang kailan ko ba sasabihin sa inyo na ang pag-aasawa ay hindi stage of life? It's a calling. Masisisi ko ba ang Diyos kung hindi niya ako tinawag sa pag-aasawa? Wala naman tayong magagawa kundi sundin ang will ng Panginoon sa buhay natin. Kaya single man ako ngayon, I will live a happy life. Dati, nafo-frustrate din ako kapag naiisip kong matanda na ako pero wala pa akong sarili kong pamilya. Pero ngayon, natanggap ko na hindi ako called para maging married woman. And for that, I'm still happy. Ako po si Ira at ito ang aking buhay. May asawa man o wala, ang mahalaga, alam ng isang tao kung ano ang purpose niya sa mundo. Mga nagsiganap, Susana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ira.
Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.